Ayon sa official statement ng Ukrainian Intelligence Security Services, nabisto nila ang isang mapangahas na operasyon ng Russia upang patayin si Ukrainian President Volodymyr Zelensky at iba pang matataas na opisyal ng militar. Ayon sa naturang ahensya, gumamit ang Federal Security Service ng Russia o FSB ng mga insiders sa pamamagitan ng dalawang matataas na opisyal ng Ukrainian military upang manmanan ang bawat galaw ni Zelensky. At base sa impormasyon ng dalawang insiders na ito ay nakatakdang ipatupad ang tangkang pagpapatahimik kay Zelensky kung hindi lamang sana nila ito napigilan. Hudyat na nga ba ito ng pagiging desperado ng Russia dahil sa kapalpakan nilang sakupin ng Ukraine? Ano naman kaya ang gagawing hakbang ngayon ng Ukraine upang gumanti? Ang pagbomba man ng Ukraine sa iba't ibang bahagi ng Russia habang nagaganap ang Victory Day Parade sa Moscow noong isang araw ay ganti na nga ba nila sa assassination attempt ng kanilang presidente? Ano ang sagot ni Putin sa pag-ataking ito? Yan ang pag-uusapan natin ngayon dito lang sa Mr. Goodbye! Kinumpirma ng Ukrainian Intelligence Agency na SBU na kung hindi nila natiktikan ang tangkang pagpatay sa Pangulo ng Ukraine, malamang ay isang masamang balita at pangyayari na ngayon ang kinakaharap ng buong bansa at pinag-uusapan na ngayon ang pagkamatay ni Zelensky sa buong mundo. Dalawang koronel ang di umano'y kanilang hinuli dahil sa kanilang pagkakasangkot sa naturang assassination plot. Dagdag pa ng SBU na pinakilos ng Russia ang kanilang mga pambatong secret agents mula sa Russian Intelligence Agency na FSB upang ma-infiltrate ang mga matataas na opisyal ng Ukrainian military na siyang may access sa security detail ni President Zelensky. At dito ay in-identify kung sino sa mga taong nakapaligid sa kanya ang pwedeng bumaliktad sa ngalan ng Russia. Ang dalawang koronel na kanilang hinuli ang di umano'y nag-provide ng mahahalagang impormasyon tungkol sa schedule at movement ng Ukrainian President at sa tamang oras at lugar sa tulong mismo ng security detail ni Zelensky na kontrolado ng dalawang koronel ay gagawin sana nila ang pagdukot sa Pangulo at pagpatay dito. Ayon sa SBU, maging ang ibang matataas na Ukrainian officials kagaya ng pinuno mismo ng SBU na si Vasyl Malyuk at si General Kyrilo Bunadov na pinuno ng Ukrainian Military Intelligence Agency ay kasama sa mga target na pinapapatay ng Russia. Patunay lamang di umano ito na handang gawin ng pamunuan ni Putin ang lahat upang mapatay si Zelensky at mga opisyal ng military ng Ukraine. Senyales di umano ito ng frustration sa panig ng Russia dahil sa kapalpakan nilang tuluyang talurin ng Ukraine hanggang ngayon matapos ang mahigit 2 taong walang tigil na palitan ng putukan. Hindi ito ang unang pagkakataon na nagkaroon ng pagtatangka sa buhay ni Zelensky. Sa katunayan, ito ay pang-12 beses ng assassination attempt simula nang umusbong ang girian ng dalawang bansa. Kaya hindi matatawaran ang pag-iingat na pinapatupad ng Presidential Security Team araw-araw upang masiguro ang kaligtasan ng Pangulo. Mula sa pagkain, tubig, pati ang loyalty ng mga taong nakapalibot sa kanya ay maigi nilang sinicheck ayon pa sa SBU. Nung isang buwan lamang ay isang Polish national ang inaresto ng Ukrainian authorities base sa timbre ng gobyerno ng Poland dahil natiktikan ng Polish Intelligence Services na ito ay isang agent na nagsisilbi para sa Russian FSB at nakuha sa kanyang posisyon ang mahalagang dokumento ukol sa planong pagpatay kay Zelensky sa isa niyang biyahe sa loob ng Poland. Pagdating naman sa sarili nilang mga mamamayan, kilala ang Russia na maraming supporters sa loob ng Ukraine. Kaya isang malaking challenge di umano ang kanilang trabaho sa intelligence agency ng Ukraine na panatilihing ligtas ang Pangulo. At hindi raw nakapagtataka na ang dalawang koronel na kanilang nabuking sa pagtataksil sa Ukraine ay bumaliktad dahil marahil sa malaking alok ng Russia na kapalit sa kanilang pagtulong. Maaaring ito ay sa pamamagitan ng pera, malaking posisyon sa gobyerno ng Russia at kaligtasan ng kanilang pamilya. Ang dalawang koronel ay ilang taon na rin nagtatrabaho sa State Security Administration na siyang naatasang poprotekta sa mga matataas na opisyal ng Ukraine. Napag-alaman nila na nirecruit ang dalawang nasabing opisyal noon pa bago mag-umpisa ang full-scale invasion ng Russia sa Ukraine Pebrero ng taong 2022. Pinangalanan nila ang 3 Russian agents na contact di umano ng dalawang koronel na sila Maxim Mishustin, Dmytro Perlin at Oleksiy Kornev, pawang mga veteranong membro ng Russian Intelligence Services na FSB. Naging parte na rin di umano sila ng mga nakaraang operasyon upang patayin si Zelensky, ngunit hindi dinitalye ng Ukrainian Intelligence Agency kung sa anong partikular na insidente. Hindi rin nila pinangalanan ang dalawang Ukrainian colonels upang hindi malagay sa panganib ang kanilang mga pamilya sa Ukraine na maaaring pagbuntungan ng galit kapag nalaman ito ng mga supporters ni President Zelensky. Sa isang video na inirelease ng SBU,
makikita ang isa sa dalawang koronel bagamat naka-blurred ang mukha habang nagsasalita tungkol sa detalye ng attempted assassination. Ayon sa kanya, kasama sa plano ay ang pagharang sa Pangulo habang papasok o papalabas siya sa isang gusali kung saan sila ang escort ni Zelensky. At dito ay dudukutin nila ito at dadalhin sa mga contact na Russian agents upang patayin. Para naman sa pagpatay kay General Kyrylo Budanov na pinuno ng Ukrainian Military Intelligence Agency, ang plano ay nakatakda sana nilang isagawa noong May 5 kung hindi pa nabulilyaso ang kanilang game plan. Gamit rin ang impormasyong hawak ng dalawang koronel ay aatake sila sa oras na pinakamaluwag ang seguridad ng general sa isa sa kanyang mga lakad sa loob ng Ukraine at gagamitin nila ang pagkakataong ito upang siya ay patayin. Sa oras na malaman nila ang eksaktong lokasyon ng general, isang multi-layered attack di umano ang agad isasagawa ng mga Russian agents. Gamit muna ang isang rocket strike pagkatapos ay susundan ng isang drone attack upang maging sanhi ng malaking kaguluhan at gagamitin nila ang kaguluhang ito para sa tsansang makatakas. Ang mga armas na kanilang gagamitin ay hawak na ng isa sa mga koronel at iaabot lamang niya ito sa mga Russian agents na magsasagawa ng pag-target at sa gitna ng kaguluhan ay ilalagay na lamang nila ito sa isang lugar upang makaalis na para mga normal na mamamayan palabas ng Ukraine. Bahala na di umano ang mga koronel na i-dispose ang mga ginamit na armas ng mga Russian agents sa tangkang pagpatay sa general. Kagaya ni Zelensky, ilang beses na rin pinagtangkaan ang buhay ng naturang general. Maging ang mga mahal niya sa buhay ay damay din. Patunay lamang kung gaano kahirap maging kalaban ang Russia at si Vladimir Putin ayon sa intelligence agency ng Ukraine. Nung isang taon lamang di umano ay nilason ang asawa ni General Budanov habang nasa isang hotel sa loob mismo ng Ukraine na ayon sa general ay walang dudang kagagawa ng Russia at dapat sana ay siya ang target. Talagang pinapaigting na di umano ng Russia ang kanilang kampanya laban sa mga matataas na opisyal ng Ukraine dahil ito na lang ang nakikita nilang paraan upang malagasan ang pamunuan ng gobyerno ni Zelensky na balak sana nilang pabagsakin sa ginawa nila noong full-scale invasion taong 2022. Ayon sa mga eksperto na matagal na nakasubaybay sa Russia-Ukraine war. Wala pang komento ang Russia ukol sa pumalpak na assassination attempt na ito pero malamang ay mariin nila itong papasinungalingan ayon sa mga intelligence officers ng Ukraine. Sa kabilang banda, ano naman ang mga hakbang ng Ukraine upang makaganti sa Russia? Sa totoo lang, hindi rin tumitigil sa kakahanap ng paraan ang spy agency ng Ukraine upang makaganti sa Russia simula pa noong 2022 at kasama na rin dyan ang mga operasyon nilang iligpit si Putin. Noong isang taon lamang ay isang Ukrainian drone ang tagumpay na nakarating at sumabog sa Moscow na ayon sa report ay intended sanang targetin ang Kremlin. Ngunit sumablay ito at sumabog sa ibang bahagi ng syudad. Isa di umano ito sa dahilan kung bakit sa isang bunker na namamalagi ang Russian president sa bayan ng Valday at hindi na sa Kremlin simula noon. Maging ang mga diehard supporters ni Putin ay hindi rin pinalampas ng Ukraine. Ayon sa CIA, ang Ukraine ang nasa likod ng pagpatay kay Daria Dugina na anak ng isang prominenteng Russian nationalist politician sa loob mismo ng Russia sa pamamagitan ng isang car bomb. Tinarget rin ng Ukraine ang mga dating Ukrainians na pumapanig na ngayon sa Russia. Tulad na lamang ng isang dating mambabata sa Ukraine na pinaslang ng Ukrainian Security Service sa pusod mismo ng Moscow nitong Disyembre lamang taong 2023. Kilala siyang politiko na pabor sa pag-annex ng Russia sa Ukraine at dahil sa banta ng kanyang buhay ay napilitan itong umalis sa Ukraine at naninirahan na sa Moscow. Ngunit hindi pa rin siya nakaligtas sa pangil ng Ukraine kahit na nasa loob na siya ng Russia nakatira. Binaril siya ng hindi nakilalang assassin habang naglalakad sa kalye ng Moscow. Bukod rito, isang Russian submarine commander din ang bigla na lamang binaril habang nagja-jogging sa loob ng isang parke sa syudad ng Krasnodar, Russia na matagal nang tinitiktikan ng assassin ang kanyang bawat galaw. At gamit ang jogging app na Strava ay maingat nitong inabangan ng commander sa oras at ruta na madalas niyang ginagawa. Si Commander Stanislav Ritsky ay pinuno ng isang submarine fleet sa Black Sea na responsable sa pagbomba sa maraming mga coastal areas at military bases ng Ukraine nung kasagsagan ng gera. Partikular na ang syudad ng Vinnytsia na ikinamatay ng maraming sibilyan at mga bata. Bagamat maraming usap-usapan na sarili niyang mga opisyal sa Russia ang nagpapaslang sa kanya. Ayon sa mga eksperto sa Ukraine-Russia war, kagagawa ng Ukraine ang pagpaslang sa kanya bilang kapalit sa mga kasalanan niyang ginawa. Bukod sa mga tao, tinarget din ng Ukraine ang mga pipeline at oil refineries sa loob ng Russia, lalo na yung mga nakapwesto malapit lamang sa border ng dalawang bansa. Maging ang mga oil facilities sa Baltic Sea ay hindi rin nakaligtas dahil alam ng Ukraine na malaking bahagi ng military funds ng Russia ay galing sa pera sa pagbibenta ng langis.
Sa katunayan, nung isang araw lamang ay tinarget ng Ukraine ang isang refinery sa Bashkortostan, Russia na mahigit 1,500 kilometers ang distansya mula sa border ng dalawang bansa na ayon sa Ukraine ay pinakamalayo nilang successful target. Gamit ang isang drone na lumipad ng 1,500 kilometers, napasabog at umapoy ang dalawang mahahalagang refineries na ginagamit na supply hub ng Russian Army. Patunay lamang daw ito sa paglaki ng kapasidad ng Ukraine na lumaban sa mas sopistikado at armadong military ng Russia. Ngunit ang pinakamatagumpay na resback ng Ukraine na lubos na ikinagalit ng Russia ay ang tagumpay nilang pagpapasabog sa Kerch Bridge na nakadugtong sa Crimea at Russia noong July 2023. Ang tulay na ito ay mahalaga bilang daanan ng mga military supplies papasok ng Crimean region at ang pagkawasak nito ay isang pagkapilay sa Russian military. Bago pa ang pagsabog ng tulay, mariin nang sinabi ni President Zelensky na ang tulay ay isang priority target ng Ukrainian military dahil sa papel nito sa gera. At gamit ang mga sea drones ay tagumpay nilang nasira ang support struts ng tulay na pumaralisa sa mga transport vehicles at military cargo trains ng Russia na regular na dumadaan dito. Sa katunayan, simula nung nasira ito, umiiwas na ang Russia na padaanin ng kanilang mga military supplies sa nasabing tulay dahil alam nila na anumang oras ay magiging target ito ng pag-atake ng Ukraine. Ibig sabihin lamang dito ay nagtagumpay ang Ukraine sa kanilang layunin na iparalisa ang naturang tulay kahit na naayos naman itong muli. Tanging mga civilian vehicles na lamang sa ngayon ang madalas na dumadaan dito. Ngunit gumawa ang Russia ng panibagong railway network mula sa loob ng bansa patungo sa mga naukupan nitong Ukrainian cities tulad ng Melitopol at kapag natapos ito ay hindi malayong papaigtingin na naman ng Russia ang kanilang supply ng armas at kagamitan na gagamitin sa tuloy pa rin nilang opensiba laban sa Ukraine at sa ibang rehiyon ng bansa. Sa isang pahayag, sinabi ni Zelensky na ang mga mamamayan ng Ukraine ay may malaking karapatan na ipapatay si Putin dahil sa ginawang paglusob nito sa kanilang bansa. Alam ito ni Putin kaya gano'n na lamang ang higpit ng seguridad nito saan man siya magpunta simula pa raw noong sumugod ang Russia sa kanila. Ay abala na ang mga Ukrainian spies na kitilin ang buhay ng Russian President. Ayon kay Vadim Skibitsky, ang Deputy Head ng Ukraine Main Intelligence Directorate sa isang panayam ng German newspaper na Welt, top priority rin ng Ukraine ang patayin si Putin. Aware di umano si Putin na papalapit na ng papalapit ang mga Ukrainian spies na ma-assassinate siya. Kaya takot ngayon ang Pangulo ng Russia na maging ang sarili niya mga tauhan mismo ang papatay sa kanya. At habang naghahanda ang Russia para sa kanilang 79th Victory Parade laban sa Germany noong World War II, naglungsad ang Ukraine ng overnight drone and missile attacks sa mga lugar ng Belgorod, Bryansk at Krasnodar. Ayon sa Russia, gumamit ang Ukraine ng RM-70 Vampire Multiple Launch Rocket System na gawa sa Czech Republic para sa pag-ataking ito. 8 sibilyan na ang naiulat na nasugatan at maraming gusali at sasakyan ang nasira sa pagsabog. Ito marahil ay isang paraan ng Ukraine na ipaalam sa Russia na hindi sila tatahimik sa anumang tangkang pag-atake laban sa buhay ng kanilang mga sibilyan, lalo na ng kanilang Pangulo. Kaya naman sobrang tindi ng seguridad ni Vladimir Putin na umattend sa Victory Parade sa pusod ng Moscow dahil alam niya ang malaking banta sa kanyang buhay. Sa kanyang speech, pinuri ni Putin ang di umano'y magiting na pakikipaglaban ng kanilang armed forces sa Ukraine at inakusahan ng mga Western countries na pasimuno ng gulo sa buong mundo. Dagdag pa niya na hindi niya hahayaang sindakin sila ng mga kaalyadong bansa kasama na riyan ang NATO. Ngunit wala siyang binanggit tungkol sa pag-atake ng Ukraine sa ibang bahagi ng kanilang bansa sa naturang speech. Daan-daang Presidential Security Service personnel ang maagang dumating sa lugar na pagdadausan ng parade bago pa dumating si Putin at hinalughog ang lahat ng sulok ng venue, ang Red Square sa Moscow, Russia. Patunay lamang ito na alam ni Putin na may banta rin sa kanyang buhay hindi lamang mula sa Ukraine kundi pati na rin sa mga kalaban niya sa politika. Siyam na mga pangulo ng iba't ibang bansa na kaalyado ni Putin ang dumalo sa naturang okasyon mula sa mga bansang Belarus, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan at Uzbekistan, pati na rin ang mga leaders ng Cuba, Laos at Guinea-Bissau. Sa kabila nito ay hindi itinuloy ang ibang parade na nakatakda sana sa ibang mga major cities dahil sa panganib na pag-atake ng Ukraine. Hindi rin ganong karami ang mga military personnel at gamit na sumali sa parade dahil marami sa mga ito ang kasalukuyang nakadeploy sa gera nila kontra Ukraine. Tila na underestimate nga ni Putin ang kakayahan ng Ukraine at mga Ukrainians sa kanilang paglusob dito. Nung una ay sinabi pa nga nila na luluhod ang kapital na Kyiv sa loob lamang ng ilang araw. Ngunit mahigit 2 taon na ay hindi pa rin nila nasasakop ang Ukraine bagkus ay patuloy pa rin itong lumalaban sa kanila.
Lalo na ngayong na-approve ang $60 billion na assistance ng US sa Ukraine bilang financial at military support. Mas mapapaigting pa ng Ukraine ang kanilang mga gamit na lalong magpapahirap sa Russia na talunin ang mas maliit na kalaban dahil sa patuloy na suporta ng mga Western countries. Sa kabila ng mga palitan ng banta, assassination attempts at bombahan ng Russia at Ukraine, sana dumating sa puntong magkasundo na lang ang dalawang bansa na hayaang mamuhay ng tahimik ang bawat isa. Ngunit sa kasalukuyang sitwasyon, tila imposible itong mangyari. Dahil habang buhay ang isang leader na naghahaman sa kapangyarihan at salapi, ay hindi rin matatapos ang kaguluhan na tulad nito sa mundong ibabaw. Kung nagustuhan mo ang video na to, share mo naman sa iba at mag-subscribe ka na rin. Panoorin mo na rin yung mga videos na nasa kanan para lalo pang maubos ang oras mo.